Siyempre, yung ating Pangulong Bongbong Marcos may mensahe para po sa Rizal Day. Siyempre, yung Vice Presidente ayaw magpahuli. Nagmensahe din po. Pero as usual, yung kanyang mensahe, contrast sa kanyang mga ginagawa. Yung message niya mga kababayan, magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapag-akma sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang paglilingkod sa ating bansa. Sabi ng ating Pangulo, let us build a nation where the justice he fought for is realized in the everyday lives of all Filipinos. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Nandi Maravillas. O ngayon, Rizal Day, siyempre yung ating Pangulong Bongbong Marcos may mensahe para po sa Rizal Day. Siyempre, yung Vice Presidente ayaw magpahuli. Nagmensahe din po. Pero as usual, yung kanyang mensahe, contrast sa kanyang mga ginagawa. Tulad ng mensahe niya po sa Pasko. Ano sabi ni Sarah nung Pasko? Yung message niya mga kababayan, magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapatawad. Pero anong sabi mga kababayan ni Sara Duterte? Bakit ko naman niyang babatiin yung Pangulo? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman. Hindi magbabago yung ugali ko kung Christmas o hindi. Kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayong Pasko. Ganun kasi ako na tao. Ayaw kong batiin ang mga ayaw kong batiin. Ganun siya mga kababayan. Pero ang mensahe niya, dapat niya magpatawad. Di ba po? Ngayon, may mensahe na naman po si Sara sa Rizal Day. Ayan o. BP Duterte to Pinoys on Rizal Day. We must regain strength to stand for truth, justice. Wala man po kaming marinig na kahit na kunting katotohanan sa mga sinasabi po ninyo. Lagi pong kabaliktaran ng katotohanan. Kasinungalingan, walang truth, walang hustisya. Hindi ninyo kilala ang katotohanan at hustisya. Yan o. Hinimok ni Vice President Sara Duterte na manindigan para sa katotohanan at katarungan ang mga Filipino gaya ni Jose Rizal para sa tuluyang paglaya at mula sa anyay, pang-aaboso, pagkawatak-watak at kasamaan. Yung pagkawatak-watak, kayo po yung punot dulo ng pagkawatak-watak. Kayo nga yung humiwalay sa unity team. Kayo ang nagwasak ng unity team. At kaya ngayon, nagkakawatak-watak yung mga Pilipino dahil sa panggagatong ninyo sa inyong mga supporters na magalit sa ating Pangulo kasi galit kayo sa ating Pangulo. Hindi man kayo inaaway ng Pangulo, kayo yung walang tigil sa pag-akusa ng kung ano-ano, lalo na yung inyong tatay, kayo pa yung may ganang magalit. Pagkatapos you have that gall na magsabi na manindigan para sa katotohanan at katarungan, manindigan sa paglaya mula sa pang-aaboso at pagkakawatak-watak. Ang nang-abuso po yung tatay po ninyo, kaya nga nakakulong sa dahig, at kayo po yung naaboso po yung confidential funds na nalunok for just 11 days na hindi maipaliwanag hanggang ngayon. So, di ba? Lahat ng mga pinagsasabi po ninyo, baliktad sa inyong mga ginagawa pagkatapos pagsasabihan ninyo ang ating mga mamamayang Pilipino. Sinong maniwala sa inyo na kayo nga hindi ninyo magawa? Walang credibility to speak about truth and justice. Di ba? Mga reactions ng mga tao, sabi ni Manang Jack, at huwag maging makapili po sana. Sabi ni Ray Esquivel, basta ang alam ko, she's not better option. Sabi ni Estacio Albino, kapag ang politiko ay bullied na sa kasamaan, siya ay hindi na nakakaramdam ng kahihiyan. Lahat patama kay Sara Duterte mga kababayan yung mga reactions ng tao. Sabi ni Artico,
Bakit parang lahat ng sinasabi niya ay kabaliktaran sa mga ginagawa niya? Sabi ni Davidson Aquino, if impeachment will proceed, that's the time we will know the truth in all crooks will be revealed. Sabi ni Jobilin, for the truth, pero di may paliwanag ang confidential funds. #Piatos. Hindi kumbinsido yung mga mamamayang Pilipino. Lahat baliktad yung mga mensahe ni Sara Duterte sa lahat ng okasyon. Kay Pasko, kay Rizalde, lahat baliktad po. Kaya yung survey result po, baliktad yun. Ang dapat, yung positive 31% na ratings po, trust ratings, para yun sa ating Pangulong Bongbong. Ang negative 3 po na trust rating, para yun kay Sara, binaliktad ng Sayad Weather Station. Walang maniwala. Pati itong False Asia. Kayo na lang ang naglulukuhan. Kaya sabi nato Rayos, your actions speak louder than your words. Sabi ni Ruel Inandan, Rizal to Sara, who you? Sabi ni Geoff Ramos Pascual, wow, nagsalita ang promotor. Sabi ni Amay Aparicio, kaya nga sana may impeachment para magkaroon ng hustisya, managot ang dapat managot. Sabi ni Missy, speak for yourself. Sabi ni Nerfe Estipona, sa'yo pa talaga galing yan, Inday. Obvious naman, iba ang lalaban nyo. Paano na manatili sa pwesto? Wala kayong kabusugan sa kapangyarihan. Ginawa nyo ng negosyo ang politika. Sabi ni Peter Dughon, Jose Rizal, pwe! Nung si Dr. Jose Rizal buhay pa, yun ang sasabihin sa pagmumuka ni Inday, ni Sara Duterte, pwe! Sabi ni Rod John, hiding in sweet words. Sabi ni Chelly Paha, Ma'am, who's Miss Piatos, Chipi, and Xiaomi? And where are the unexplained confi funds? Sabi ni Bing Lavinia, set yourself as an example. Sabi ni Caloy de Jesus, we must regain the confi funds of OBP. Sabi ni Ricky Somile, malayo yata sa tama ni Rizal. Sabi ni Rick Nacionales, tumataas daw trust rating niya. Kita ninyo, hindi maniwala yung mga tao. Sabi ni Julius Ramos, sa'yo talaga galing yan. Iwan ko, bakit lakas mo sa survey na 1,000 katao lang ang sinasurvey nyo? Napakadaling imanipula ang survey sa sapat na halaga. Magbago ang resulta. Wala talaga pong maniwala sa mga pinagsasabi ni Sara. Lalo na po sa result ng survey. Walang maniwala. Kasi alam ng tao kung ano ang totoo. Kaya ang malaking tanong nila, paano nagka-performance ang hindi nagtatrabaho? Ipaliwanag ninyo False Asia at Sayad Weather Station. Paano nagka-trust rating ang wala mang ginagawa? O, ito yung ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang nagtatrabaho. At yung kanyang mga mensahe ay akma sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang paglilingkod sa ating bansa. Sabi ng ating Pangulo, let us build a nation where the justice he fought for is realized in the everyday lives of all Filipinos. Sabi ng ating Pangulo, sa araw na ito, inaalala natin ang isang Pilipinong gumising sa ating kamalayan at nagturo kung paano mamuhay ng may dangal, pananagutan at malasakit sa bayan. Ang diwa ni Gato si Rizal ang patuloy na nagsisilbing gabay sa pagbuo natin ng bagong Pilipinas. Diba, mga kababayan? Yan ang mensahe na akma sa kanyang mismong ginagawa. Hindi baliktad sa kanyang mga ginagawa tulad ng mga mensahe ni Sara Duterte, baliktad sa katotohanan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online.
I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.